She sighed miserably. Tumalikod at pumanhik sa balkon. Sumunod si Jake. Mukhang nalagay ako sa kompromiso at wala akong mapagpilian kundi ang isama ka mamaya. Wika nito. You can always give them some excuses for not taking me. Aniya nang nasa loob na ng kabahayan. Nasulya pa niya ang dalagitang katulong na agading pumasok sa kusina and deprived Ali of one of the few chances to have with someone from her class. Patuloy ang sagot nito at mabilis na idinagdag, which is the only thing you shared in common with her. Ali was an honest woman from the very start. She wins. Sa isang iglap ay tumalim ang matang nilingon ng lalaki. Hindi lang siyang nagkunwari. Hindi ba't ito man ay ganun din? He professed love, promised to marry her after graduation, and all along he has already spoken for. She opened her mouth to retaliate, pero naunahan siya ng lalaki. At ano yung kasinungaling sinabi mo na sa bata kanina na magtatagal ka rito ng ilang araw? Pati ba naman bata'y gusto mong lokohin? Pagalit nitong tango. Humugot ng malalim na paghinga ang dalaga bago nagsalita. I am staying for a few days, Jake, so let's bury the hatch. Dahil narito ako sa ayaw mo at sa gusto mo at... What? Halos pasigaw na agaw ni Jake sa sinasabi niya. Hindi niya matiyak kung dapat sabihin kay Jake ang katotohanan. Pagkatapos ay naisip na wala ng mga taong masasaktan at wala ng pamilyang maliligali kung malalaman nito ang totoo. Pinautusapan ako ni Mrs. Cordero na manatili rito ng ilang araw para alagaan si Kathleen. You're kidding. He is not unwilling. Hindi ko alam kung ano ang dahilan na pinasundukan ng mama. But surely hindi ang pakiusapan kang manatili rito. Hindi sasabihin ng mama Consuelo iyon. You were not even friends. You were a passing guest. And as far as I know later that night, after you left hurriedly, both Carla and my mother-in-law didn't like you. Bakit ba naroon pa rin ang sakit gayong tapos na ang lahat? Nakapagpatawad na siya and her mother made her peace with her already. Let's water under the bridge now, she said painfully. Kung ano man ang sinabi ni Carla at Consuelo tungkol sa kanya hindi na mahalaga. Consuelo wants me here for her and for Kathleen. Akmang magbubuka ng bibig si Jake subalit nagpatuloy siya. No matter what she said about me, it's my obligation to be here bilang anak niya at tiyahin ni Kathleen. What? Anak ako ni Consuelo Cordero, Jake. She spoke softly. And Carla was my stepsister, but I doubt if she ever knew about it, she added sadly. Jake was dumbfounded. Humakbang ito patungo sa pang-isang supat na upo. Hindi agad may pasok sa isip ang impormasyong narinig. There's no way I could tell you about it before. No one knew. I only wanted to see her, and it wasn't possible for her to recognize me since she left me when I was 2 weeks old. But I guess she suspected from the very beginning. She saw the resemblance I had with my father. Naguguluhang umiling si Jake. You're very much younger than Carla. 8 taon or more or less. Paanong nangyari yun? Hindi ganun ang pagkakakilala ko sa mama Consuelo. Isang marahang tango ang isinagot niya. Pagkatapos ay pahapyaw na ipiniliwanag dito ang buong pangyayari. Ilang sandaling katahimikan ang lumipas bago nagsalita si Jake. And I happen to make your time worthwhile. A passing interlude, she said angrily as if talking to himself. Nagsalubong ang mga kilay ni Janine sa sinabi nito. Tumayo si Jake at tumakbang palabas. Nasa pinto na nang lumiyong sa kanya. Alagaan mo ang mama sa abot ng kakayahan mo. Wika nito sa marinig ng tinig. Pero wala kang pakialam sa anak mo. Naglakbay ang mga mata nito sa kabuuan niya. Then smiled sarcastically. Mula ulo hanggang paa. Designer's label ang suot mo. And I wouldn't even be surprised kung hindi mo alam ang daan patungo sa kusina sa mansion ninyo and know the difference between pots and pans. All your rap, sinisilbihan ka. Nang mga katulong at pagkatapos ay sasabihin mong narito ka para kay Kathleen. I do not understand this. Gusto niyang magalit sa panunayat to, pero pinalampas niya at nagugulang tumingin dito. Sinabi ni Consuelo na wala akong pakialam sa sinabi niya sa iyo. Dito nakatira si Kathleen Janine dahil ipinagpilitan ng mama iyon mula nang mamatay ang papakansel mo. She's old and lonely and I couldn't refuse. At lalong hindi ko magawang alisin ngayon dito ang anak ko sa kabila ng hindi itong nararapat na environment para sa kanya. My daughter is sick and I won't entrust her to virtual stranger. Ilang minuto nang nakalis ang lalaki na natiling nakatayo si Janine, a pain in her heart. Stranger. 7:00 ng gabi nang pagbuksan niya ng pinto si Jake. He was in his usual faded blue jeans and light blue denim long sleeve rolled up a little. And she could smell the faint scent of his bath soap na humalo sa natural nitong amoy, and it brings back memories of that long ago. A soft wind and promises. Biglang naningkit ang mga mata ni Jake pagkakita sa suot niya. Wala akong ibang damit maliban sa suot ko kanina. So hindi niya matapos-tapos ang sasabihin sa galit na nakita sa mga mata ni Jake.
She was wearing one of Carla's semi-formal dresses, isang parfar satin na marahil ay hindi kahabaan kay Carla subalit maiksi ang dating sa kanya since she's taller at marahil ay hapit sa katawan nito subalit maluwag sa kanya. But among her stepsister's accessories, she found a black satin belt and matched it with a violet dress. Sa mga damit ni Carla ay yun lamang nakita ng maaari niyang gamitin using her designer's instinct. I am sorry, tumawag na ako sa Maynila. Umalis na ang driver upang ihatid ang kotse ko at gamit. He will probably be here before midnight. Hindi ballroom dinner ang pupuntahan natin. Wala akong makitang diferensya sa suot mo kanina at kay Carla lang bagay ang damit na iyan. Kung mawala ang galit niya, then consider it big. Hindi niya inaasahang papurihan siya ng hiram na damit. Well, she knows that Carla loved to and she couldn't be compete. Pero hindi kailangang pintasan siya. Well, I'm sorry, Jake. Tinaas niya ang mukha at naghahamon. Bagay man o hindi ang damit sa akin, wala akong ibang pagpipilian dahil hindi ko ibabalik ang sinuot ko maghapon patungo rito. I didn't mean that. He stopped in mid-sentence. Muli siyang hinagod ang tingin at pagkaway humakbang patungo sa pinto. Let's go. Ilang sandali pa ay tumatakbo ng pick-up sa madilim na niyugan. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa loob ng sasakyan. I'm sorry about Carla. Banayad niyang sinabi makaraan ng ilang sandali. Binuksan ang salamin ng pick-up at hinayaan hagka ng mabining hangin panggabi ang mukha. Isang buntong hiningang pinakawala ni Jake at sumagot sa walang emosyong tinig. Yeah, me too. At kinalulungkot kong maipaalala siya sa'yo sa pamamagitan ng paggamit ng damit niya. Kaya marahil nagalit si Jake ay dahil leon. Natitiyak niyang dinamdam ng labis ni Jake ang nangyari sa asawa nito at hindi pa nakaka-recover. It has only been more than a week since it happened. Forget it, he said in a grim voice. Naroon ang finality sa tinig nito at nakakaunawang tumango si Janine. It must hurt terribly. Walang namagitang usapan hanggang sa makarating sila sa bahay ng mag-asawang Greg at Ali. Janine, bungad ni Ali sa masaya siyang hinadkan sa pisngi. I am really glad na pinagbigyan mo ang imbitasyon ko. Pagkatapos ay tiningala nito ang buhok niya. I like your hair, fashionably short. Gusto ko ngang paputulan ng ganyan ang buhok pero hindi bagay sa akin. Thank you, she said demurely. Hi Greg, bati niya sa lalakit na palapit. Good evening, Janine. Ani Greg sa kanya who was also wearing his blue jeans. Glad you could come, dugtong nito. Let's leave this man alone. Ani Ali at hinila siya patungo sa dining room. Tita Emma sent me the tickets for your show at nanghihinayang ako na hindi kami nakapunta ni Greg kung bakit ba naman biglang nilagnat si Andre. Nagkibit balikat ito ng mga slightly fever lang naman, but wait till you become a mother and you will know what I mean. Banayad itong tumawa. Inilabas ang mga table napkins mula sa drawer ng cabinet. So you gave your tickets to Jake? Tumango si Ali. I was really shocked nang dumating siya dito kahapon ng umaga at itanong sa akin kung paano ka makakontak. In fact, I wonder why out the blue he wanted to talk to someone like you. Oh well, it's understandable kung bakit sa akin kanina tinanong. I used to move in the same circle as you do now. Nilinga siya nito at nagtatanong ng mga mata. How did you meet my brother-in-law? Hindi niya sinabi sa'yo. Oh well, knowing Jake, nagkibit ito ng mga balikat. Hindi. How long have you been friends, if you don't mind my asking? Wala sa loob na nilaro niya ang isang table napkin. I met him 5 years ago. I was doing my thesis and... Ikaw ang estudyanteng sinasabi ng mga tao rito. Kulat na nahinto sa paghahanda ng mesa si Ali. Naguguluhang umiling. But I don't understand. Bakit hindi ka nila magpasabi sa akin? Sa puntong iyon ay nagtakbuhang papasok sa dining room ang dalawang bata. Mami, si Andre kasunod si Kathleen. Hello, pet. Niyuko ni Ali ang anak. Gutom na ba kayo ni Kathleen? Sinulya pa nito ang pamangkin na biglang nahinto ang pagtakbo nang makita si Janine. Andre, say hello to Janine. She's Uncle Jake's friend and ours too. Ngumiti ang batang lalaki na bata lang kay Kathleen ng 1 taon. Hello, Janine. Hello, young man. Niyuko niya ang bata at ginulo ang buhok pagkatapos ay nakangiting nilingon si Kathleen. Hi Kathleen, remember me? Hindi kumibo si Kathleen pero wala na raw ng tila pagkailang sa kanya nang una siya nitong makita. Nang tumakbo palabas si Andre ay sumunod ang batang babae. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Ali. Tuluyang nalimutan ang topic tungkol kay Jake at Janine. Hindi siya nagsasalita. Inabot ang tray ng ulam mula sa katulong. Sinabi sa akin ni Consuelo, paano nangyaring hindi siya nagsasalita. After Mr. Cordero died, she just stopped talking. Patuloy ni Ali. Pinatingnan na ni Jake ang bata sa mga espesyalista. Iisa ang sagot nilang lahat. She was traumatized by her grandfather's death. It's understandable. They must have been close. Nanlumong usal ng dalaga.
Totoo yun. And since dan tanging kay Jake at sa amin lamang panatag at relax ang bata. Pagkatapos ay ngumiti ito. Oh, I don't know why I'm telling you all of this. Hindi kita dapat na... That's okay. Agap niya. I'm here to stay for a while. Para kay Kathleen at kay Mrs. Cordero. Muli ay nagsalubong ang mga kilay ni Ali. The supermodel socialite ay mananatili sa Cordero Farm. May tanong na gumitaw sa mga mata nito pero umiwas ang tingin si Janine. Sumulyap sa malaking sala kung saan araw na magpinsan. Si Jake ay pasadlak na nakaupo sa malaking sopa at nakataas ang mga paa sa center table habang hawak sa kamay ang isang kupeta ng alak. She saw the muscles on his jaw move as he stared at her. She could only think of one thing. Intimidating. Nagbaba siya ng paningin. Si Ali ay matamang pinagmasdan ng dalaga at pagkatapos ay hinayo ng mga mata si Jake na sa buong panahon nag-uusap sila nito ay hindi humihiwalay ang tingin kay Janine. Ang pagkakaalam ko'y wala ka pang isang buwang na nanatili sa mga Cordero, Janine. Sigurag na ang kuryosidad ay unti-unting napuko nang malamang si Janine ang guest. Na pinag-uusapan ng mga tao noong araw sa farm, paano ang isa sa mga stockholders ng mega banking ay sa mga Cordero na naluwi at hindi sa kanila. In fact, during those times, they could have easily accommodated her dahil walang tao sa bahay kundi si Nana Andrea. Well, she got what she wanted. All at the time. Sarkastikong sagot ni Jake. Napailalim siyang sinulapan. Bakasyon, the so-called thesis, and pleasure. Binigyan din ito ang huling sinabi. Hindi malaman ni Janine kung paano iwasan ang biglang pagtungo ng tingin ng mag-asawa sa kanya. Niyuko ang pagkain at nilaro ang tinidor. But it was sweet and thoughtful of you, Janine, to have come and pay Mrs. Cordero a visit, lalo na ngayon pagkatapos ng trahedya. Ani Ali, unaware that she's treading on the deer stopping. She had to. Jake answered in Colton. Mama Consuelo's her mother. Tuloy-tuloy nitong sinabi at nilingon siya. Oh, I'm sorry. Sekreto pa rin ba yun o hindi na? Their family anyway. He said in sincere apology. Hindi pinansin ang pagkamangha sa mukha ni Ali at ni Greg. He was being unfair for putting her on the spot, but he was angry with her. Nagpupus ang loob ni Janine pero sinikap na umiti sa mag-asawa. Jake's right. Consuelo is my biological mother at hindi ko gustong sirayan ang gabing ito para ikwento ang skeleton ng pamilya. Jake will fill you in a sometime later, and then you can start thinking it over if you still want to befriend a bastard, such as myself. Sinadya niyang tuyin ng sarili and raise her chin a fraction. Oh well, siguro si Jake ay pinagsisisiyang pinag-aksaya niya ng panahon ng isang tulad ko. She was unstoppable. Hindi kayang takpan ng lipo ng ginagalawan ko at ng pera ng pamilya ko ang pagiging bastard ako. And I remember Jake her telling me that he was an old-fashioned man. Bago pa makabawi sa pagkabigla ang lahat ay maras na tumayo si Jake, excuse me, at tuloy-tuloy na lumabas. Si Janine ay nalulumong ibinaba sa pinggan ng kutsilyo at tinidor. I'm sorry, she whispered apologetically. Huwag mo kaming intindihin, Janine, si Greg na bali walang umiti, at pagpasensyahan mo na ang pinsan ko. Ngayon ko lang nakitang nagkaganyan si Jake, Janine, si Ali. In fact, wala akong natatandaang ng inis o ng hiya ng babae yan. We've been at each other's neck mula pa sa kaninang dumating ako. I think he resented my presence. I doubt it. Makahulugang sinabi ni Greg and twist one corner of his mouth in a silent smile. Let's not spoil this dinner. Masiglang sinabi nito sabay abot sa pagkain. Magagalit ang misis ko pag hindi mo ako tinulungang kainin ito. Nakangising dagdag nito and gave Janine a wink. Kasama na nila si Kathleen pa uwi. Nasa gitna nilang dalawa at nakatulog. Hindi sinasadyang napahilig kay Janine. I'm sorry, ani ni Jake na sinulyapan siya. I went over the line there. Hindi siya sumagot subalit. Dahil wala siyang alam isagot. Pinaniwalaan mo bang talaga na mahalaga sa akin kung bastarda ka man o hindi? Dagdag nito. Hindi ko gustong pag-usapan. Sagot niya sa pinal na tono. She's emotionally and physically tired. Damn, he blurted at wala sa loob na inapakan ng preno. Noon biglang nagising si Kathleen dahil bagya itong napasubsob at kung hindi na agapan ni Janine ay baka mahulog at tumama sa dashboard. Jake Carson silently at inihintong tuluyan ng sasakyan. Are you both alright? Nag-aalalang tanong nito na pinaglipat ang tingin sa kanilang dalawa. Si Kathleen ay nalaki ang mga matang na alimpunangatan at napatitig sa ama. It's alright, Kathleen. Ani Janine sa bata at banayan na tinig. Kasabay ng pagtuon ng masamang tingin kay Jake. Gusto mo bang kandungin kita? Sandali lang pag-atulbili ng bata at tumango. Inabot ito ng dalaga at kinandong. I'm sorry, pet. Masuyong wika ni Jake sa anak at ginulo ang buhok. Hindi ko sinasadyang magpreno. Isang tipid at inaantok ng ngiti ang pinakawala ni Kathleen at inihilig ang ulo sa dibdib ni Janine. Sa unay nag-aalangan subalit ng maramdaman ng banayad na haplos ng dalaga sa braso ni Tay. Tuluyang humilig at ipinikit muli ang mga mata kasabay ng paghikap. Hindi ka ba nasaktan?
Banayad na tanong ni Jake sa kanya. She said kasabay ng pag-iling. Muling pinaandar ni Jake ang makina. Walang nagsalita hanggang sa makarating sila sa bahay ng mga kordero. Pagkababay umikot sa kabila si Jake at pinuksan ang pinto niya at inabot ang natutulog na bata. Hindi sinasadyang nadikit sa dibdib niya ang braso ng lalaki. Jake at Steven natitinigan siya. Hindi siya nagangat ng mukha and pretended it didn't happen though she could feel the tingling warm in her spine. Sinundan niya ng tingin ang pagpanhik nito sa itaas karga ang anak. Ilang sandali pa'y muling bumaba ito. Tinapunan siya ng tingin na tuloy-tuloy sa pinto. I guess you can put up with Kathleen kung ang magdama. Rin lang na ito. Wika nito nang nasa balkon na. Bukas ay ipadadala ko dito si Nana Rosa. Sino ang kasama ng bata dito mula nang mangyari ang... Ako, sagot nito. Pero may palagay akong hindi ka papayag na dito ako matulog, hindi ba? Tumas ang sulok ng bibig nito at nang uuyam ng ngiti. Isa lamang akong magbubukid and not one of those society playboy na nababasa ko sa periodikong kasama mo. Besides, I don't go for a quickie baby. Tumalim ang mga mata niya. Good night, Jake Venturilla. At pabagsak na isinara ang pinto at sumandal dito. Hindi siya umalis doon hanggang sa hindi niya narinig ang tanong ng papalis na sasakyan. Tamhim, usal niya sabay panhik sa hagdan.